Marcos administration. Yan ang dapat natin pag-usapan. Huwag tayong padadala, pating deception. Huwag tayong padadala. Naipit ng kaunti, bahagya, papunta po dito sa ating opisina upang saktuhin sana yung pag-live natin kasama kayong mga nag-uuwian na. Galing sa opisina, galing po sa trabaho, galing sa eskwela, at kung saan man humpanig, yung iba, kagaya ng lagi ko sinasabi, papasok pa lamang sa trabaho at sa eskwela, at isang magandang hapon din ho. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. Sa ating mga overseas Filipino workers na nakasubaybay at sa ating pong mga Filipino migrants all over the world, magandang hapon at maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay ngayong hapon. Ang ating pong title ay Fight Distortion, Fight Distraction, and Fight Deception. Tatlo po yan, distortion, destruction, and deception. Pag-usapan po natin bakit natin dapat labanan ang distortion, destruction, at deception. Alam mo ninyo, yung pagka kayo ay nagsusubaybay sa traditional media, makikita mo yung traditional media bahagi ng distortion, destruction, at deception. Tama po yung naririnig ninyo. Bahagi sila ng distortion, destruction, and deception. Lagi po nilang pinag-uusapan at ibinabalita yung mga maling pahayag at pananalita ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ibinabalita yung karumal-dumal na illegal, immoral, unlawful, unconstitutional at criminal 2025 budget. Hindi po nila binabalita yung higit na talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Hindi po nila binibigyan ng pansin at diin yung 60 billion pesos na PhilHealth Fund na kinuha ng Marcos administration. Ganon din ho, at marami na po tayong nakakausap na malalaking business organization. Sila'y nababahala dahil hanggang sa ngayon, wala pong paliwanag doon sa tinatawag na 117 billion pesos na pondo naman ng Philippine Deposit Insurance Corporation. At hindi rin nabibigyang pansin at hindi binibigyan daan yung 6.352 trillion pesos budget natin ngayon 2025. Tahimik po ang pamahalaan ni Bongbong Marcos at marami pong nagsasabi ay malaking bahagi po ng budget ng pera for this year's 2025 budget na kini-question po natin sa Korte Suprema ay nailabas na ng mga line agencies. Ito po'y nakakabahala sapagkat baka mamaya ay mag-issue nga ng temporary restraining order ng injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget na ilabas naman lahat ng pera ng gobyerno. Yung lagi po nating sinasabi, kasabihang Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya sana ay mapansin ng Korte Suprema yung tinatawag nating urgency ng aksyong ito na amin pong i-file sa Korte Suprema. Yung petition for certiorari and prohibition na agaran sana nilang dinggin at kung maaari ay mag-issue ng TRO. Huwag na nating antayin na mailabas pa yung pera, kundi baliwala yung TRO eh. Ito po yung nagiging estilo ngayon, pati sa pangangampanya. Ang dami kong pinuntahan na sa ating pag-iikot at lalo na nung nagsimula po yung official campaigning, ang sabi ko nga kami dito sa Duterte senatorial candidates, kami ay ayaw namin ng negative campaigning. I personally, hindi po ako believer ng negative campaigning sapagkat every time na nabibigyan ako ng pagkakataon, kagaya po pag tayo nagla-live, alam ko na mas gusto ninyong marinig yung issues na bakit ako naririto sa harapan ninyo, bakit ako nagsusulong ng aking advokasya, kami sa Hakbang ng Maisog, nananawagan for transparency, accountability, peace, and security, at hindi kung bakit tayo kailangan makipagbangayan. Kinakailangan sabihin natin, bakit ninyo ako dapat pahiramin ng inyong sagradong mandato? At kung ako'y nararapat na pahiramin ng inyong sagradong mandato, bakit ninyo ako dapat ikampanya? Ito ang layunin ng isang kampanya pagka may eleksyon. Hindi yung inaatake tayo ng ating mga katunggali, unprovoked, uncalled for, bigla na lang tayong inaatake at kung ano-anong sinasabi. Alam mo ninyo, bago tayo umatake, bago nyo atakihin ang Duterte senatorial candidates,
Kaya kailangan siguro balikan natin ano ba yung issues ng gobyernong ito. Unang-una, yung higit na talamak na korupsyon. Pangalawa, yung paglaganap ng kriminalidad at ang paglaganap ng droga. Yan ang sagutin natin. Hindi yung magne-name calling, hindi naman namin sila pinapansin, kami umiikot. Tangan-tangan yung mga mensahe namin, yung plataforma namin, kung anong nais namin gawin, at kung bakit dapat ninyo ako, personally, I will only speak for myself, dapat ninyong pahiramin sana ng inyong sagradong mandato. Subalit, sabi ko nga, huwag tayong pumayag i-gaslight ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung they will change the narrative. At yan nga po, yung distortion. Pilit nilang binabago ang katotohanan. Ang issue po ngayong midterm ay korupsyon, inflation, droga, kriminalidad. Ito po ang issue. Ang issue po, higit na mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon, higit na mahal ang presyo ng pagkain, higit na mahal ang presyo ng bilihin kesa noong 3 years ago nung nagsisimula ang Marcos administration. Yan ang issue. Huwag po tayong padadala sa distortion, huwag po tayong padadala sa distraction. Pansinin niyo yung mga mainstream. Ang ibinabalita yung impeachment. Hindi nila binabalita yung illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal na ginawa sa ating mga Pilipino. Itong 2025 budget, yung punong-puno ng blanco, yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang 241 billion pesos. Yung incompetence ng Marcos administration, yan ang dapat natin pag-usapan. Huwag tayong padadala, pati yung deception. Huwag tayong padadala. Batiin ko lang muna. Si Melay Uy, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez watching from Saudi Arabia. Maraming salamat. Melay Uy, huwag niyong kalilimutan. Number 56 po sa Balota, Senador. Si Renz Legada, God bless po, Attorney Vic Rodriguez. Kay Alma Cabrera, watching from Lanao del Norte. Kay Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, salamat po. Request for shoutout, Mr. Ruel Mendoza. Nagpagawa po siya ng t-shirt for Attorney Vic, color yellow, kasi proud Tomasian siya. Oy, maraming salamat sa iyo, aking kapwa Tomasino, ang aking kapwa Tomasian, sa iyong gininto ang puso at pagsuporta sa ating kampanya. Shout out to Luis Ismael and Caroline Martos, parking teller and security guard sa isang mall sa Makati. Hello Luis at Caroline. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kay DL Young Hasbi from Holosulu po, maraming salamat. Kay Gracia Digal, ikaw ang aming iboboto at ilalagay ka namin sa Senado. Maraming salamat Gracia. Sana sa tulong po ninyo ay maghatid kayo ng mga bagong katulad ko sa Senado ngayong 2025. So balik po tayo. Kaya po fight distortion, fight distraction, and fight deception. Distortion sapagkat ang issue po talaga rito yung incompetence, yung labis na kapalpakan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan po ang issue. Marami pong nagmensahe sa akin, yung ating pong mga kababayan dyan sa Bicol, sa Naga, sa Legazpi, sa Calamba. Mabuhay po kayo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nais po nilang balikan ko yung diniskurso natin, yung itinigil ang biyahing Bicol. Wala na po kayong masasakyang tren mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba biyahing Bicol. Bakit? Tinigil po yan ng Bongbong Marcos administration. Wala na pong biyahe since April 2024. Mag-iisang taon na pong pinutol ang biyahe ng Tutuban papuntang Calamba at Calamba papuntang Bicol. Bakit? Hindi ko rin lubos maisip. Bakit pinahihirapan kayong mga Bicolano? Tatandaan natin, huwag natin palagpasan. Sabi ko nga, labanan natin ang distortion. Labanan natin ang distraction. Labanan natin ang deception. Pag-usapan natin ang issue. Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Tinigil po yung biyaheng Bicol. Wala na pong biyaheng Bicol ngayon ng PNR. Bakit? Kinalas nila ang release ng tren. Binaklas yung release ng tren. Binaklas yung release ng tren dahil daw po i-improve nila ang serbisyo at biyahe ng PNR. Tapos na ho ang kanilang termino, hindi po maibabalik yung biyaheng Bicol mula Tutuban papuntang Calamba, Calamba papuntang Bicol. Hindi po magaganap yan.
Bakit? Hindi po nila linipat yung bagon, yung mga tren at saka yung bagon, yung tinatawag nilang rolling parts ng PNR, iniwan po nila lahat sa tutuban. Iniwan nilang nakagarahe sa tutuban, wag na sabi, maganda pa ho yung nakagarahe. Iniwan nilang nakatambak sa tutuban, tapos kinalas nila ho yung release ng tren. Hindi ho ba incompetence ang tawag doon? Paano mo ngayon ililipat yung mga tren, yung mga narrow trains natin mula Tutuban papuntang Calamba? Sabi ko nga, siguro buhatin nila, balikatin nila, buhatin nila mula Tutuban hanggang Calamba. Hindi po nila naisip yun o sadya nilang sinadya para po yung 26,000 daily commuters, 26,000 daily commuters po ng PNR ay dislocated. Wala pong masasakyan yan. Magbubus yan, mag-UV Express, mag-Grab, yung mas mahal na mode of transportation. Ganyan po ang klase ng pamunuan meron tayo ngayon. Ito po yung katotohanan. Binaklas sila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon from Tutuban to Calamba. Kaya po wala nang biyahe ngayon dyan. Kahit tumayo kayo dyan sa gilid ng Osmeña Highway, wala na po kayong makikitang tren na bumabaybay mula Tutuban papuntang Calamba. Bakit? Tinanggal po nila yung release Tinanggal nila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon. Kaya pinahihirapan yung ating mga kababayan na taga-South. Ay, mga taga-Calamba, taga-Lucena, taga-Bicol. Tatandaan nyo hindi ko rin maintindihan bakit tila galit na galit sa mga Bicolano ang administrasyong ito. Tatandaan nyo, yung huling bagyo, yung sinasabing bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control funds, huwag rin po ninyong kalimutan yan nalubog kayo dyan sa Bicol. Ilan ang namatay? 200 inosenteng Pilipino. Ito ho kasi yung issue Hindi yung kung ano-anong panlalansi, panlilinlang, pangbubudol ng tansong administration na ito. Itong pag-usapan natin sapagkat mahalaga po na nagkakaintindihan tayong lahat what is in store and what is at stake for our country this midterm. Ang usapin po ngayong midterm election, bukod sa mga kwalifikasyon ng kandidato, ay kung kayo ba ay sang-ayon, natutuwa at pabor sa 3 taon na baluktot na pamumuno ng Marcos administration. Ito pong midterm ay parang referendum. Referendum ito kung kayo sang-ayon o hindi. Ngayon, kahit po ano ang aking diskurso at paghatid sa inyo ng tamang impormasyon, kung kayo po ay nagsasabi na higit na magaang ang buhay ngayon kesa 3 years ago, kung kayo po ay magsasabi na higit na mura ang presyo ng pagkain ngayon, higit na mura ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon, higit na mas malakas ang piso kontra dolyar ngayon, higit mababa ang inflation ngayon kesa nung bago maging presidente si Bongbong Marcos, wag nyo na po kaming tingnan, wag nyo na po akong tingnan. Subalit kung kayo ay katulad ng higit na maraming Pilipino na halos wala nang maiuwi na pagkain dahil paliit ng paliit yung halaga ng kanilang sinasahod dahil pataas ng pataas ang ating bilihin, bay mag-isip-isip po kayo. Itong halalang ito ay referendum. Kung sang-ayon kayo sa baluktot na pamumuno na magpatuloy pa ng 3 taon o labanan natin ang korupsyon, ang droga, ang kriminalidad, ang inflation, ang kawalan ng trabaho at kagutuman. Bay tingnan po ninyo itong Duterte senatorial candidates. Ito po ang magdadala ng posibleng pagbabago ngayong 2025. Kaya Cherry, looking forward to meeting you here in Digos, Davao del Sur po. Maraming salamat Cherry, number 56 secured. Salamat po. Kay RC watching po from Brisbane, Australia. Kay Evelyn Andagan, OFW watching from Singapore. Count me in. Thank you, Evelyn. Kay Romuald Osorio, OFW from Brunei, Darussalam, attorney, the best senator. Marami pong salamat sa mga kapatid nating overseas Filipino workers at Filipino migrants. Ramdam ko po ang inyong suporta, maging vigilant po tayo dahil baka dayain pati ang overseas voting. Kay Susan G, i-vote kita dito sa Europe, attorney, at campaign kita dito sa mga Pinoy na boboto. At kay Andit Dilaw,
15 years ago, okay naman may biyaheng Bicol to Manila ang tren. Andit, tinanggal nila yung biyaheng Bicol. Hindi ko maintindihan. Bakit pinahihirapan ang mga kababayan nating Bicolano? Tinanggal po yung biyaheng Bicol. Tinanggal ang biyaheng Bicol. Yung rutang pong yan, yung mula Tutuban hanggang Calamba, kumikita po yan to buwan-buwan ng 23 million pesos more or less. Pero dahil sa incompetence ng mga namuno sa PNR at dyan sa DOTR rails, yung mga USEC, yung mga ASEC dyan sa DOTR for rails, binaklas po yung release nang wala silang alternatibo kung paano yung mananakay mula Tutuban hanggang Calamba. Ang resulta, 26,000 passengers ang dislocated. Saan pupunta ngayon yan? Mag-jeep, magbubus, mag-UUV Express, yung mga motorcycle riding app, yung mga sasakyan po na ginagamit na pang-commute, yan po ang gagamitin nila. Higit pong mas mahal yun. At higit pong mas mabagal yun dahil at grade po yun, sa kalsada po yun eh. May traffic po doon, unlike yung release. Makakarating ka, wag lang masiraan, wala lang aksidente, makakarating ka sa oras. Pero pinahihirapan po tayo ng Marcos administration. And I challenge all of you, silipin po ninyo ang Tutuban. Malungkot, matamlay. Bakit? Wala na pong activity roon. Magpunta po kayo sa PNR. Lugi ang gobyerno. Sumasahod yung mga empleyado ng PNR araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan nang walang ginagawa. Pero hindi nila kasalanan. Kasalanan nga po ng mga incompetent na empleyado ng PNR at ng DOTR. Baklasin mo ba naman yung release nang hindi mo linilipat yung mga trains, yung mga bagon, yung rolling stocks kung tawagin, mula Tutuban hanggang Calamba? Ano gagawin ng mga empleyado ron? Magkikwentuhan, magtititigan araw-araw. But they still have to go to work kasi no work, no pay, at saka baka matanggal sila, makasuhan pa for abandonment or neglect of their duties. Pero wala pong ginagawa doon. Yung tren po roon, kakalawangin lang, masisira lang. Ang isang gagawin po nila dyan para magkaroon ng tinatawag na double, triple handling, may kikita na naman. Kukunin po yung tren at mga bagon, isasakay siguro sa barge o sa isang malaking barko, ililipat po papuntang Calamba, pagdating doon sa pier, lilipat na naman. Marami pong kikita dito eh. Corruption po ito. Ito po yung issue ngayong 2025 election. Hindi po yung kung ano-anong panlilin lang nila. Yung distortion, destruction, and deception. Huwag po tayong pumayag, labanan po natin ito. Kaya Zibeb, Yereve, Team Suka, vote straight. Kaya yung Team Suka po, tumatak na. Tama po yun. Vote straight po tayo ng Team Suka kay Angelito Castillo Pilas. Attorney Vic Rod, you're gaining traction for becoming a household name. Marami pong salamat in this coming election. Sure win na, Senator. Wag lang po tayong dadayain. Ako'y naniniwala sa tulong po ninyo, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago ngayong taon sa Senado, number 56 po, Attorney Vic Rodriguez. Kay Michelle PC, maraming salamat. Kay Erap Metante, go po, Attorney Vic, wag po ninyong tigilan kasi nililigaw ng mga bata ni Tambaloslos. Hindi po natin titigilan, kaya binabalik ko po kayo sa sentro ng usapin. Huwag po tayong pumayag, labanan natin ang distortion, distraction, and ang kanilang deception at ang kanilang misinformation. Kaya Jelly Ace, good afternoon po, Attorney Vic. Tama po ang sinasabi mo. Sobra na po ang pahirap ni BBM sa mga taong bayan. Dito sa Bicol, wala nang tren na dumadaan, tigil na po. Malaking tulong sana po yan sa mga commuters, lalo na sa mga estudyante. At yung mga gusto makatipid sa pag. Tama po yun eh. Ang kawawa ho rito, yung mga kababayan natin sa Bicol, yung mga estudyante. Yung tren po kasi subsidized ng gobyerno yan. At saka yan ang cheapest pa rin form of transportation sa probinsya. Tinigil po nila ang biyaheng Bicol na walang paliwanag o walang rason. Wala, kundi sheer incompetence. Tanggalin mo yung release nang hindi mo linilipat yung tren at mga bagon at mga rolling stocks from Tutuban to Calamba. Anong gagawin ng mga tren at bagon diyan sa Tutuban? Hindi na ho tatakbo yan, wala nang release eh.
Masisira lang yan, kakalawangin, mabubulok. At pag nabuo na po nila ang release, racket na naman, corruption na naman. Bakit? Kinakailangan bumili ng bagong bagon kasi luma na, kinalawang, nabulok, nasira. Siyempre, kakalawangin, mabubulok, masisira, aamagin. Sapagkat, sinira ninyo yung release nang hindi nyo linilipat yung trend doon sa Kalamba. Ang pinahirapan ninyo, yung ating mga kababayang Bicolano. Kaya, yung ating mga kababayang Bicolano, magising po tayo, mag-isip po kayo. Ito yung mga tunay na isyong pinagtatakpan nila. Incompetence po ito. Incompetence at pinahirapan kayo, yung mga kababayan natin dyan sa Bicol. Walang paliwanag po yan. Ang natitirang biyahe po, yung akin po nabanggit sa inyo, kunin ko lang po para hindi tayo magkakamali. Ang natitirang biyahe, yung Naga to Sipokot. Tapos yung sinasabi nila yung Naga to Legazpi, very soon ay babiyahe na po. Yung very soon, talagang malayo pa ho yun, matagal yun. Tanungin ninyo sila, bakit nawala din yung Naga to Legazpi? Bakit tinigil ninyo? Ang natira yung Naga to Sipokot. Tingnan ho nyo yung Naga to Sipokot, ang kinikita po ng PNR dyan, monthly, alam niyo kung magkano? 20,000 pesos. 20,000 pesos. Abonado pa ho ang gobyerno. Bakit? Mas mahal pa yung krudo. Mas mahal pa yung maintenance kesa sa 20,000 pesos monthly na kita. Ang kumikita ho ng 23 million pesos a month, more or less, ay yung biyahing Tutuban to Kalamba. Tinigil po nila. Pinahirapan po ang ating mga commuters, 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon ilalagay yon? Kaya wag ko kayo magugulat kung bakit higit na kumapal at tumindi ang traffic. Saan mo isasakay? Yung 26,000 na dislocated passengers. Yan po yung hindi nila talaga kinokonsidera. Wala po sa puso ng gobyernong ito na pag-aangin ang buhay natin mga Pilipino. Wag ho tayong maniniwala. Tatandaan ninyo noong 2024 SONA, yung State of the Nation Address, anong sinabi ni Marcos Jr.? Meron daw tayong railway renaissance. Anong railway renaissance? Binaklas mo yung mga release. Paano nagkaroon ng railway renaissance? Tapos hindi ba, this grabbed the headline 2 weeks ago. Pati po yung nananahimik at napaka-effective na rapid bus transport system dyan sa EDSA, panukala ng MMDA, tanggalin? Saan mo isasakay yung mga sumasakay dyan araw-araw? Ang problema ho sa gobyernong to, gobyerno ng elitista ito. Hindi ho nagising na maaga, hindi ho nagko-commute, hindi nakikita kung gaano kahaba ang pila araw-araw sa terminal ng LRT, sa terminal ng MRT, sa terminal ng bus, ng UV Express, sa lahat. Hindi po nila nakikita yan. Dahil habang tayo pong lahat ay maagang gumigising para magbanat ng boto, tanghali na po gumising ang mga ito. Kaya hindi nila nakikita yung pasakit araw-araw. Yan ho yung mga usapin ngayong midterm election. Huwag po tayong papayag na malihis. Pinagtatakpan nila yan. Kagaya ng anong issue. Sabi ko nga, balikan po natin yan yung ating PNR. 300 PNR employees ang nawalan ng trabaho. Bakit? Dahil po sa incompetence ng mga DOTR na nandiyan sa rails at yung diyan sa PNR. 300. Saan kukuha ng pangkain araw-araw itong 300 empleyado ng PNR na natanggal dahil incompetent po yung mga namuno sa PNR. Incompetent po yung namuno diyan sa DOTR na Undersecretary for Rails, pati po yung isa na Assistant Secretary. Ngayon naglayasan yung mga yan may nagretiro, yung dalawa nalipat ng departamento, wala pong laman ngayon na USEC at ASEC ang DOTR for Rails. Hindi po nila interes, walang katotohanan yung railway renaissance. Wala po yun. Wala pong railway renaissance. Ito pong release natin will only lead us all to the road to perdition. Yan na po ang destination niyan. Hindi po pinatay nila ang biyaheng Bicol. Hindi ko rin malubusan maintindihan bakit pinahirapan kayong mga taga Bicol. Tandaan ninyo 200 inosenteng Pilipino patay
nung bumuha dyan sa Bicol. Ano ang dahilan ng baha? Ninakaw po yung bilyong-bilyong pisong flood control funds. Ang resulta, 200 inosenteng Pilipino patay. Bukod dyan, tinigil ang biyaheng Bicol. Wala na pong biyahe ang PNR. Mula Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol. Wala na ho. Wala na po. At 300 ang na-lay off na empleyado ng PNR. 26,000 PNR passengers ang na-dislocate. Wala pong masakyan dahil wala na pong biyahe.